Hayop ka, Alfonso. Akala mo ba ay mananatili akong basahan na tatapak-tapakan mo lang? Ngayong gabi, ang bahay na pinangarap mong agawin ay magiging kabaong ng iyong dangal. Ang abogadang minaliit mo, siya ang susunog sa mundong binuo ninyo ng kabit mo. Handa ka na bang mawalan ng lahat? O mas masakit bang malaman na noon pa man, talo ka na? Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa korte. Kung minsan, ito ay isinisilbi sa isang sobrang puti sa gitna ng ulan. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang pag-ibig ay naging isang madugong labanan ng talino at pera? Huwag kang mag-alala, Cassandra. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapaalis na rin natin ang tuyot na abogadang yon sa sarili niyang pamamahay. Pagod na akong makita ang pagmumukha ni Monica araw-araw. Parang laging may kaso ang bawat galaw ko sa loob ng bahay na ito. Ang boses na yon, ang boses ni Alfonso na dati ay nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso, ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Monica sa labas ng pintuan ng beranda, naninigas ang buong katawan. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang pilak na tray kung saan maayos na nakahanda ang 2 baso ng mamahaling alak at ang paboritong luto ni Alfonso na kinuha pa niya ang recipe mula sa kanyang yumaong Lola Esperanza. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada ng pagtitiis, ng pagtatrabaho, ng labis para mabigyan ang kanyang asawa ng buhay na hindi nito kayang ibigay sa sarili. Upang sorpresahin si Alfonso, maaga siyang umuwi mula sa korte. Isinantabi ang isang malaking kaso at nagsuot ng pulang bestida na matagal ng hiling ng asawa. Ngunit ang sorpresang inihanda niya ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Unti-unting nanghina ang kanyang mga daliri. Ang tray na gawa sa purong pilak, isang pamana ng pamilya. Carter ay dahan-dahang tumagilid sa kanyang pagkakahawak. Ang mga kristal na baso ay nagpadulas at bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog sa libo-libong piraso na tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao sa sandaling iyon. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat piraso ng bubog ay tila bumaon sa kanyang puso. Naramdaman ni Monica ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging libo-libong karayom na nagdudulot ng hapdi sa bawat paghinga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinatuloy niya sa kanyang tahanan nang wala itong kahit na anong ari-arian, ay kasalukuyang nagpaplano kung paano siya itatapon na parang isang basurang wala ng silbi. Lalong sumikip ang kanyang dibdib nang marinig ang maharot na tawa ng isang babae mula sa kabilang linya ng telepono. Isang tawa na puno ng tagumpay habang siya ay nakatayo roon, mag-isa sa dilim, suot ang bestidang para sana sa isang masayang gabi. Ang init ng kanyang mga luhang pilit na pinipigilan ay nagsimulang gumuhit sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya hinayaang maglabas ng kahit anong hikbi. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang mahinahong boses ni Lola Esperanza habang hinahaplos ang kanyang buhok noong bata pa siya. Monica, ang isang Carter ay hindi kailanman nagpapatalo sa sarili niyang entablado. Kapag ang anay ay nagsimula nang kainin ang haligi ng iyong bahay, huwag kang iiyak. Sunugin mo ang haligi at itayo mo ang isang kuta na hindi na nila muling magigiba. Tumingin si Monica sa mga basag na kristal sa kanyang paanan. Ang anibersaryong dapat ay puno ng pag-ibig ay naging isang gabi ng paglilitis. Isang paglilitis kung saan siya ang biktima, ang hukom, at sa huli, ang magsisilbing tagabitay. Bakit ang taong pinili mong protektahan ang siya pa palang magiging mitya ng iyong sariling pagkagunaw? Sulit pa ba ang lahat ng sakripisyo kung ang katarungang hinahanap mo ay kailangang dumaan sa apoy ng paghihiganti? Anong nangyari sa iyo, Monica? Bakit ba napakalamana mo yata ngayong gabi? Ang boses ni Alfonso ay walang bahid ng pag-aalala.
Sa halip, bakas doon ng iritasyon. Habang nakatayo siya sa bungad ng beranda, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling pantalon na si Monica rin naman ang bumili. Hindi agad nakasagot si Monica. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasdan ang mga piraso ng kristal at ang talsik ng pulang alak sa kanyang bestida na tila mga sariwang patak ng dugo sa isang krimen. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang sampal na nagpapagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Kung noon ay makikita niya ang kagwapuhan nito, ngayon ay tila isang linta na lamang ang nasa harap niya. Isang parasitong nabubuhay sa pawis at talino ng iba. Pasensya na, Alfonso. Medyo nahilo lang ako sa pagod sa korte. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nanginginig sa galit. Hindi niya tiningnan ang asawa dahil alam niyang sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, baka hindi niya mapigilan ang sariling isigaw ang lahat ng narinig niya. Sisk, yan ay ang sinasabi ko sa'yo. Masyado kang nagpapakapagod sa trabaho mo bilang abogada. You're too stressed, Monica. Siguro ay oras na para mag-focus ka naman sa bahay. O kaya ay ibigay mo na sa akin ang pag-manage ng mga properties natin para hindi ka na nahihirapan. Wika ni Alfonso. Habang lumalapit sa kanya, ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakasuka. Isang lason na binalot sa asukal. Tumalikod si Monica bago pa man siya mahawakan nito. Kailangan ko lang magpahinga. Maglilinis na lang ako sa kabilang silid. Hindi na niya hinintay ang sagot ng asawa. Naglakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat, patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang silid na dati ay pag-aari ng kanyang lola Esperanza. Sa loob ng silid na yon, tila huminto ang oras. Ang amoy ng lumang kahoy at ang mahinang bango ng camphor ay agad na bumalot sa kanya. Tila isang mainit na yakap mula sa katuwang na wala na. Naupo siya sa sahig sa tapat ng isang antigong baul na gawa sa narra. Sa loob nito, hindi mga alahas ang nakatago, kundi ang kaluluwa ng kanyang pagkatao. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Dito nakatago ang mga dokumentong hindi alam ni Alfonso. Ang mga kasunduang ipinilit ni Lola Esperanza na pirmahan nila bago ang kasal. Isang prenuptial agreement na binalangkas ng pinakamagagaling na abogado ng pamilya Carter at ang family trust na nagpapatunay na ang mansyong kinalalagyan nila ay hiram na oras lamang para kay Alfonso. Hindi ka marunong magtanim, Alfonso, kaya wala kang karapatang umani. Bulong ni Monica sa hangin habang hinahaplos ang tuyong selyo sa papel. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na tiningnan ang kanilang mga joint accounts. Doon, nakita niya ang unti-unting paglaho ng pera. Mga transaksyong hindi niya autorisado, mga perang napupunta sa mga luho ni Cassandra at sa mga utang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ni Alfonso ay napapaikot niya si Monica dahil sa pag-ibig. Hindi nito alam na bilang isang abogado, ang bawat pirma at bawat sentimong inilalabas nito ay may katapat na resibo. Ang bitag na inihanda ni Alfonso para sa kanya ay siya palang magiging sarili nitong kulungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pirasong papel na may pirma ni Alfonso na nagtatangkang kumuha ng loan gamit ang bahay bilang kolateral. Isang maling galaw na maaaring magpahamak sa buong dyalekto ng pamilya Carter kung hindi niya ito agad mapipigilan. Gaano kalalim ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng kasakiman at maling pag-ibig? At hanggang kailan kayang magtiis ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng maling tao sa maling paraan? Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Monica, buksan mo itong pinto. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga papeles na nakita ko sa opisina mo. Ang boses ni Alfonso ay puno na ng puot at pagmamadali.
Mabilis na isinilid ni Monica ang mga dokumento sa ilalim ng kutsyon ng lumang kama bago siya tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Alfonso na tila isang hurnong naglalabas ng init sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang hininga ay amoy alak. Isang palatandaan na ang gabi ng pagtataksil ay sinamahan niya ng pagpapakalasing sa tagumpay na akala niya ay nasa kanyang mga kamay na. Bakit ba kailangang mag-lock ng pinto sa sarili mong bahay, Monica? Ano bang itinatago mo rito? Ang boses ni Alfonso ay gumaralgal sa hangin, puno ng paghihinala. Pumasok siya sa loob ng silid nang hindi nagpapaalam. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang pambabastos sa katahimikan ng altar ni Lola Esperanza. Wala akong itinatago, Alfonso. Gusto ko lang ng katahimikan. Hindi ba't yun din naman ang gusto mo? Ang mawala ako sa paningin mo? Ang sagot ni Monica ay may kalakip na pait na hindi niya napigilang ilabas. Ngunit bago pa makasagot si Alfonso, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kanilang bakuran ay bumasag sa tensyon. Hindi nagtagal, narinig nila ang marahan, ngunit mayabang na paglakad ng isang taong tila alam na alam ang bawat sulok ng bahay. Isang babaeng pumasok sa kanilang pintuan nang walang katok. Suot ang isang damit na masyadong maikli para sa isang desenteng tahanan at may bitbit ng ngiting tila nanalo sa loterya. Alfonso, darling. Sorry, I'm late. Masyadong matrapik sa labas. Wika ng babae habang tuloy-tuloy na lumapit kay Alfonso at humalik sa pisngi nito na tila ba wala roon si Monica. Napako si Monica sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng ito, si Cassandra. Ang boses na naririnig niya sa telepono kanina ay narito na ngayon sa kanyang harapan. Humihinga sa parehong hangin na nilalanghap niya at dumudumi sa kasaytayan ng kanyang pamilya. Monica, meet Cassandra. Siya ang kinuha kong interior designer para sa renovation ng bahay na ito. Sabi ko sa'yo, masyadong old-fashioned na itong mansyon mo. Kailangan nating baguhin ang vibe para maging mas modern at vibrant. Walang kahiyahiyang paliwanag ni Alfonso habang ang kanyang kamay ay nananatili sa baywang ng kanyang kabit. Huminga ng malalim si Monica. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang laso na direktang ibinubuhos sa kanyang mga sugat. Tiningnan niya si Cassandra, na ngayon ay nagsisimula ng maglakad-lakad sa loob ng silid, hinahawakan ang mga antigong kagamitan na may bakas ng panghahamak. Oh my God, Alfonso! Ang dumi naman dito. At itong mga lumang gamit na ito? It looks like a museum for the broken-hearted. Kailangan nating itapon ang lahat ng ito at palitan ng mga minimalist furniture mula sa Italy, sabi ni Cassandra habang dinadampyan ng kanyang daliri ang isang larawan ng mga magulang ni Monica. Tila ba diring-diri siya sa alikabok ng nakaraan. Ang kamay ni Monica ay kusang napakuyom sa gilid ng kanyang bestida. Ng kanyang pagtitimpi ay ang sandaling kumuha siya ng isang baso ng tubig at inialay ito kay Cassandra nang may kalmado at matamis na ngiti. Isang nangiting natutunan niya sa loob ng korte bago niya pasabugin ang kaso ng kanyang kalaban. Uminom ka muna, Cassandra. Mukhang pagod ka sa pagpaplano kung paano babaguhin ang buhay ng ibang tao. Mahinahon niyang sabi. Tumawa ng maikli si Cassandra, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa bulsa ng isang magnanakaw. Don't worry, Monica. I'm very good at what I do. Sisiguraduhin kong sa susunod na buwan, wala ka nang makikilala sa bahay na ito. Humarap ang babae sa malaking bintana na nakatanaw sa malawak na hardin ng mga Carter. Actually, Alfonso, I was thinking, bakit hindi natin gawing master bedroom ang silid na ito? Mas maganda ang view rito para sa atin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Monica. Ang silid ng kanyang lola, ang kuta ng kanyang mga alaala, ay balak okupahin ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Ang bahay na ito ay hindi basta-basta gusali, Cassandra. Ito ay may kaluluwa. Bulong ni Monica
na tila hindi naririnig ng dalawa na abala na sa pagtatawanan. Darling, ang kaluluwa ay para sa mga patay. Ang bahay na ito ay para sa mga taong marunong mag-enjoy ng yaman. Sagot ni Cassandra habang humarap kay Monica nang may mapanuyang tingin. And soon, Monica, ang pangalang Carter sa labas ng gate na yon. Papalitan na natin ng mas magandang pangalan. Pamo, masyado kang emosyonal, Monica. Kaya ka nawawalan ng kontrol sa buhay mo dahil lagi mong inuuna ang mga lumang alaala kaysa sa realidad. Ang boses ni Alfonso ay malamig, walang bahid ng awa habang pinapanood niya ang kanyang asawa na tila unti-unting nadudurog sa harap nila ni Cassandra. Tumungo si Monica. Hinayaan niyang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang talim na nagmumula sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay nagdadala ng hapdi na tila ba may mga bubog na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa labas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang pag-arte na perpekto para sa entabladong ito ng kataksilan. Siguro nga tama kayo. Mahinang bulong ni Monica. Ang kanyang boses ay basag. Sapat na upang maniwala ang dalawa na siya ay tuluyan ng sumuko. Pagod na rin akong lumaban, Alfonso. Kung ang pananatili ko rito ang nagiging dahilan ng iyong kalungkutan, handa na akong bumitaw. Isang mabilis na sulyap ang nagtagpo sa pagitan ni na Alfonso at Cassandra. Ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata ay tila isang lason na lalong nagpatibay sa loob ni Monica. Lumapit si Alfonso. Ang kanyang kamay ay pumatong sa balikat ni Monica. Isang hawak na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila ba hawak ng isang bangkay. Iyan ang gusto kong marinig sa iyo, Monica. Para naman ito sa ikabubuti nating lahat, sabi ni Alfonso habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Narito ang mga papeles para sa restructuring ng mga assets natin. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para maasikaso ko na ang lahat ng utang at hindi na tayo maabala pa ng mga bangko. Kinuha ni Monica ang ballpen. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Sa ilalim ng mga dokumentong iniharap ni Alfonso, mga dokumentong akala ng asawa ay maglilipat ng karapatan ng bahay sa kanyang pangalan, ay ang mga attachment na palihim na isiningit ni Monica. Bilang isang bihasang abogada, alam niya kung paano itago ang katotohanan sa gitna ng mga teknikal na salita. Ang pinipirmahan ni Alfonso ay hindi ang pag-aari ng mansyon, kundi ang isang acknowledgement of debt at waiver of conjugal rights na magpapatunay na ang lahat ng perang inilabas nito ay utang na kailangang bayaran sa pamilya Carter. Dahan-dahang iginuhit ni Monica ang kanyang pirma. Ang tunog ng dulo ng bolpen na kumakamot sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa hinaharap ni Alfonso. Ngunit ang lalaki ay nakangiti. Tila ba nakamit na niya ang langit. Nang gabing iyon ay nang tumayo si Monica at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng polo ni Alfonso. Sa kabila ng lahat ng dumi sa kanyang pagkatao, pinilit ni Monica na maging maayos ang hitsura nito sa huling pagkakataon na ituturing niya itong asawa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa leeg ni Alfonso. Isang haplos na puno ng pait at pamamaalam. Sana ay maging masaya ka sa mga desisyong ginagawa mo ngayon, Alfonso. Bulong ni Monica. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ng asawa. Huwag kang mag-alala, Monica. Magiging masaya kaming dalawa. Sagot ni Alfonso nang hindi man lang tumitingin sa kanya dahil ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles na ngayon ay hawak na niya ng mahigpit. Nang lumingon si Monica kay Cassandra, nakita niya ang babaeng nakasandal sa pinto. Mapanuri ang tingin at tila ba tinitimbang kung gaano kabilis niyang mapapalaya si Monica. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Monica sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, hindi mo alam ang pinapasok mo. Pagkatapos ng sandaling iyon,
Naglakad si Monica patungo sa kusina upang ihanda ang kanilang merienda. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang ritual ng isang taong nagdadalamhati. Ngunit sa bawat pagbuhos niya ng mainit na tubig sa tasa, sa bawat paghiwa niya ng tinapay, ang kanyang isip ay bumubuo na ng susunod na hakbang. Isang linggo na lang, Cassandra. Narinig niyang bulong ni Alfonso sa sala. Ang kanilang tawanan ay muling umalingaw-ngaw, sumusugat sa katahimikan ng gabi. Isang linggo na lang at malinis na ang bahay na ito. Mawawala na ang lahat ng bakas ni Monica dito. Napatigil si Monica sa paghiwa. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng kusina. Bakit ang bilis nating maniwala sa sarili nating mga kasinungalingan? At ano ang pakiramdam ng isang taong akala ay nanalo na? Nang hindi nalalamang ang kanyang tinatapakan, ay isang bitag na handa ng bumigay? Monica, mahal, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Masyado ka ng lanta. Nag-aalala lang ako na baka isang araw ay bigla ka na lang bumagsak sa korte. Ang boses ni Alfonso ay malambot. Tila isang haplos ng sutla na may nakatagong lason sa bawat hibla. Lumapit siya kay Monica habang ang huli ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Sinusuklay ang buhok na tila wala ng buhay. Ito ang sining ng gaslighting na perpektong natutunan ni Alfonso sa loob ng 10 taon. Pinagmumukha niyang ang bawat hakbang ng kanyang pagtataksil ay para sa ikabubuti ni Monica. Nahanap ko na ang solusyon, mahal. May isang maliit, ngunit magandang kondo sa kabilang lungsod. Tahimik doon, malayo sa ingay ng mansyong ito na puno ng pressure. Doon ka muna habang inaayos ko ang renovation dito. Para makahinga ka naman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Monica. Ngunit hindi niya hinayaang makita ito ng asawa. Sa isip niya, alam niyang ang kondo na sinasabi nito ay isang kulungan kung saan balak siyang itapon upang malaya silang makapagpakasasa ni Cassandra sa bahay na ito. Siguro nga, Alfonso, baka nga kailangan ko ng katahimikan. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa isang antigong kwintas na ginto, ang tanging alaala ng kanyang ina. Sige, mag-umpisa na akong mag-impake ng ilang gamit. Nang lumabas si Alfonso sa silid na may bakas ng tagumpay sa kanyang mga hakbang, agad na kumilos si Monica. Hindi siya nag-iimpake para lumipat. Nag-iimpake siya para iligtas ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Tinawagan niya si Nanay Rosa, ang tapat na kasambahay na itinuturing na niyang ina. Nanay Rosa, dahan-dahan nating ilabas ang mga mahahalagang gamit ni Lola. Ibalot mo sa mga lumang kumot at ilagay sa likod ng sasakyan ko kapag tulog na sila. Bulong ni Monica habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa pintuan. Nang hapong iyon ay nang mahanap ni Monica ang isang lumang panyo sa loob ng baul ng kanyang ina. Amoy tuyong bulaklak ng jasmine pa rin ito. Isang banyong nagpapaalala sa kanya ng panahon kung kailan ang pag-ibig ay hindi pa isang negosyo ng panlilinlang. Idiniin niya ang panyo sa kanyang ilong, humihinga ng malalim upang kumuha ng lakas mula sa mga taong nagmahal sa kanya ng totoo. Isang butil ng luha ang pumatak sa tela, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang mga Carter ay hindi umiiyak ng matagal. Sila ay kumikilos. Sa sumunod na 2 araw, tila naging isang anino si Monica sa sarili niyang tahanan. Pinapanood niya si Alfonso na masayang nag-aayos ng mga gamit na tila ba sa kanya ang lahat, habang si Cassandra naman ay pasaway na nag-uutos sa mga tauhan sa hardin. Hinayaan sila ni Monica na maniwala sa kanilang sariling ilusyon. Isang gabi, habang nag-aayos si Monica ng kanyang mga legal na dokumento sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang lamp, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Kasunod ang isang tawag mula sa kanyang kinuha na pribadong investigador. Ma'am, nakuha ko na ang hinahanap ninyo. Ang seryosong boses ng lalaki sa kabilang linya
ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng gabi. Hindi lang basta interior designer ang pakay ni Cassandra, at may mas malalim pa siyang ugnayan kay Alfonso kaysa sa iniisip ninyo. May isang lihim siyang itinatago na siguradong ikabibigla ninyo. Napatigil ang paghinga ni Monica. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na panulat. Ano iyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong. Ang babaeng yan, ma'am. Hindi siya ang akala ninyo. At ang perang ginagamit niya ngayon, hindi lang galing kay Alfonso. Sino nga ba talaga si Cassandra sa buhay ni Alfonso? At anong katotohanan ang nakatago sa likod ng kanyang mga mamahaling damit at mapang-asar na ngiti? Habang ang kaaway ay abala sa pagpaplano ng kanyang pag-alis, hindi nila alam na si Monica ay may hawak ng pasabog na kayang magpabagsak sa kanilang dalawa sa isang iglap. Hindi lang pera ni Alfonso ang nauubos, Ma'am Monica. May utang si Cassandra na abot sa milyon-milyon sa mga underground casinos. At ang mas malala, ginagamit niya ang pangalan ninyo bilang garantor sa pamamagitan ng mga palsipikadong dokumento. Ang boses ng pribadong investigador ay tila yelong ibinuhos sa nag-iinit na dugo ni Monica. Napakuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang kapangahasan ng babaeng ito ay lampas na sa pagnanakaw ng asawa. Ito ay tahasang pagnanakaw ng kanyang pagkatao. Gusto niya pala ng laro ng mga mataasang pusta. Bulong ni Monica sa sarili. Ang kanyang boses ay tila hangin na umiihip bago ang isang malakas na bagyo. Sige, papasukin natin siya sa impyernong siya mismo ang gumawa. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno muli ng nakakabinging presensya ni Cassandra. Suot nito ang isang mamahaling silk robe na batid ni Monica na binili ni Alfonso gamit ang pinagsamang pera nila. Nakaupo si Cassandra sa paboritong silya ni Lola Esperanza. Ang kanyang mga binti ay nakataas. Habang pinagmamasdan niya ang mga manggagawang sinisimulang baklasin ang lumang wallpaper ng sala. You know, Monica, I really appreciate this. Panimula ni Cassandra nang dumaan si Monica, dala ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang boses ay umaawit ng kaplastikan. Hindi lahat ng first wives ay kasing understanding mo. Most of them would throw a fit, break things, beg on their knees. Pero ikaw, you're so graceful about handing over what's mine. Huminto si Monica. Nang tagpong iyon ay ang tumpak na paglagay ni Monica ng tasa ng tsa sa mesa ni Cassandra nang hindi tumutunog ang platito. Isang patunay ng kanyang perpektong kontrol sa sarili. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cassandra. Isang tingin na walang halong galit, kundi isang kalmadong awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mga bagay na madaling ibigay, Cassandra, ay madalas na walang tunay na halaga. Kalmadong sagot ni Monica. At ang mga bagay na inaakala mong napanalunan mo ay maaring simpleng iniwan lang ng may-ari dahil napansin niyang nabubulok na. Nawala ang nangiti ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila naghahanap ng nakatagong kahulugan sa mga salita ni Monica. Ngunit ang abogado ay pumasok na patungo sa kusina bago pa man siya makabuo ng panagot. Pagsapit ng hapon, dumating si Alfonso, puno ng kayabangan at tila bagong ligo mula sa kanyang mga tagumpay sa negosyo na hindi naman sa kanya. Agad siyang sinalubong ni Cassandra na kunwari ay nayak. Alfonso, your wife is scaring me. Sinabihan niya ako na nabubulok na raw ang ibinibigay mo sa akin. Sumbong nito habang nakakapit sa braso ng asawa. Ginagawang biktima ang sarili sa isang sitwasyon kung saan siya ang salarin. Nagliyab ang mga mata ni Alfonso. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto kung saan nag-iimpake si Monica. Anong problema mo, Monica? Bakit kailangan mong pagsalitaan ng ganyan si Cassandra? Hindi ka ba marunong mag-move on ng tahimik? Aalis ka na nga lang. Kailangan mo pang mag-iwan ng lason. Tahimik na itinaklop ni Monica ang kanyang maleta. Sa ilalim ng mga damit niya ay naroroon ang mga folder na naglalaman ng mga ebidensya mula sa investigador. Ang listahan ng mga utang ni Cassandra at ang mga palsipikadong pirma.
Nagsasabi lang ako ng totoo. Alfonso, mahinahon niyang sagot habang isinasara ang zipper ng maleta. Kung minsan, ang katotohanan ang pinakamasakit na lason sa mga taong sanay mamuhay sa kasinungalingan. Bukas na bukas, gusto ko nang umalis ka sa bahay na ito. Wala na akong pakialam kung hindi pa handa ang kondo. I want you out, Monica. Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi namamalaya na ang bawat salitang inilalabas niya ay tila nagpapabilis sa paglubog ng sarili niyang barko. Masusunod, Alfonso? Simpleng sagot ni Monica. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagmamakaawa. Aalis ako bukas. Ngunit habang umiikot si Alfonso para lumabas, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa bangko. Ang kanyang card. Ang card na ginamit niya para bumili ng singsing na pangako para kay Cassandra ay tinanggihan dahil ang pondo ay inilipat sa ilalim ng isang trust hold. Bakit biglang nagsara ang mga pinto ng yaman na inakala ni Alfonso na hawak niya sa kanyang mga palad? At ano ang gagawin niya kapag ang babaeng ipinagpalit niya kay Monica ay nalaman na ang kanyang tanging puhunan ay unti-unti nang nagiging abo? Ang gabi bago ang sinasabing pag-alis ni Monica ay balot ng isang nakakapasong katahimikan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila sadyang umiiwas sa bawat sulok, nag-iiwan ng isang uri ng paghinga na mabigat at puno ng hindi sinasabing puot. Sa mahabang hapagkainan, isang formal na hapunan ang nagaganap. Isang ideya ni Alfonso upang kunwari ay maghiwalay sila bilang magkaibigan. Nakaupo si Alfonso sa dulo ng mesa, pilit na ipinapakita ang kontrol na hindi niya alam na unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. Sa kanyang kanan ay si Cassandra, suot ang isang hikaw na diamante na binili niya mula sa perang dapat sana ay para sa buwis ng kumpanya. Sa kabilang dulo, nakaupo si Monica, suot ang isang simpleng itim na damit na tila nagluluksa hindi para sa kanyang pag-ibig, kundi para sa kaluluwa ng lalaking kaharap niya. Sana ay maging maayos ang paglipat mo bukas, Monica. Nagpadala na ako ng mga tao para tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit mo. Wika ni Alfonso habang hinihiwa ang piraso ng karne sa kanyang plato, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Masyado kang nagabala, Alfonso. Kaya ko na ang sarili ko. Kalmadong tugon ni Monica habang sumisimsim ng tubig. Sa loob ng 10 taon, ako naman ang umako ng lahat ng bigat sa bahay na ito. Hindi na bago sa akin ang magbuhat ng mga bagay na walang silbi. Natigilan si Alfonso sa kanyang paghiwa. Ang matalim na tingin ni Cassandra ay tila sumusuri sa mukha ni Monica. Naghahanap ng bakas, ng luha o panginginig, ngunit wala siyang nakita, kundi isang pader ng yelo. Wow! Even in defeat, you still act like you own the place. Mapanuyang sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay may bahid ng pagyayabang ng isang taong hindi alam ang panganib na nakaabang sa kanya. Alam mo, Monica, kung naging mas maalaga ka lang siguro bilang asawa, hindi sana kailangang maghanap ni Alfonso ng init sa ibang babae. Isang katahimikan ang bumalot sa hapag. Ito na, ang klasikong dahilan ng mga traidor, ang isisi sa biktima, ang sarili nilang pagkukulang. Ni Monica ay ang hindi pagbato ng plato o pagtaas ng boses. Bagkus, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tinidor at kutsilyo. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at ngumiti ng may ganoong pagkaawa na tila tinitingnan niya ang isang batang hindi na iintindihan ang mundo. Init? Tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay kasing linaw at lamig ng tubig sa sapa ng kabundukan. Ang init na hinahanap ni Alfonso, Cassandra, ay hindi nanggagaling sa katawan ng isang babae. Nanggagaling ito sa mga credit card na ang pangalan ko ang nakatatak, sa mga kumpanyang ang apelyido ko ang bumuo, at sa bahay na ito na hindi niya kailanman kayang bilhin kahit magtrabaho siya ng 3 buhay.
Tumayo si Alfonso, mabilis at marahas, na naging dahilan upang ang kanyang silya ay umurong at mag-iwan ng gasgas sa kahoy na sahig. Sumusobra ka na, Monica. Wala kang karapatang ipamukaas sa akin ang pera mo. Lahat ng ginawa ko ay para sa ating pamilya. Anong pamilya, Alfonso? Ang pamilyang ipinagpalit mo sa isang babaeng ginagamit ang aking pangalan para mangutang sa mga sugarol na walang muka? Ang mga salitang iyon ay tila mga bala na tumama ng direkta sa sentro ng dibdib ni Cassandra. Namutla ang babae. Ang kayabangan sa kanyang muka ay agarang napalitan ng takot. Napatingin si Alfonso kay Cassandra, naguguluhan at humihingi ng paliwanag. Ngunit ang babae ay tila naging rebulto ng kasalanan. Ano bang sinasabi ng baliw na ito, Cassandra? Tanong ni Alfonso. Unti-unting nakakaramdam ng pagkawala ng kontrol. Wala. Gawa-gawa lang niya yan para sirain tayo. Depensa ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasindak. Kinuha ni Monica ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi. Tumayo siya, inaayos ang mga gusot sa kanyang damit nang walang anumang pagmamadali. Maari ninyong tawaging baliw ang sinumang nagsasabi ng totoo kung yan ang magpapatulog sa inyo ng mahimbing. Wika ni Monica bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa hapagkainan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto ng dining room, huminto siya at lumingon. Nga pala, Alfonso, sana masaya ang gabi ninyo. Bukas magbabago ang ihip ng hangin sa bahay na ito. At sinisiguro ko sa iyo, ito ang huling gabing matutulog kayo sa ilalim ng aking bubong nang walang panginginig. Sa gitna ng tensyon at pagkataranta ng dalawa sa hapagkainan, nakatanggap si Alfonso ng isang mensahe sa telepono, isang formal na liham mula sa opisina ng abogado ng mga Carter. Naglalaman ng mga salitang hindi niya inaasahan. Notice of complete freezing of assets and intended action for fraud. Ano ang gagawin ng isang linta? Kapag nalaman nitong ang dugo na kanyang sinisip-sip ay naglalaman pala ng lason na matagal nang inihanda para sa kanyang katapusan? Ang umaga ay sumikat na tila isang mapusyaw na pag-asa na pilit sumusungaw mula sa madilim na ulap. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Carter, ang liwanag ay nagdala lamang ng pagkagimbal. Si Alfonso, na nakatulog ng may mabigat na dibdib, ay nagising sa sunod-sunod na pagkatalo. Wala na si Monica. Ang silid nito ay malinis, waring hindi kailanman tinirhan, naiwan lamang ang isang mapait na amoy ng kape sa hangin at isang walang lamang tahanan na tila naghihintay sa isang paparating na bagyo. Nagmamadali siyang nagtungo sa opisina upang tingnan ang kanyang bank accounts. Inasahan niyang isang maliit na glitch lang ang naranasan niya kagabi. Ngunit nang subukan niyang i-access ang kanilang joint account kung saan niya kinukuha ang perang ginagastos niya at ni Cassandra, isang mensahe ang sumampal sa kanya. Account locked. Legal hold applied. Sinubukan niya ang kanyang personal na credit card. Declined. Ang savings account na ipinagmamalaki niya kay Cassandra na siya mismo ang nagtayo. Zero balance. Hindi ito pwede. Ano bang ginawa mo, Monica? Bulong niya sa sarili habang mariing hinahawakan ang kanyang buhok. Pilit inuunawa ang pagguho ng kanyang kayamanan na akala niya ay sigurado na. Bumaling siya sa kasunduang pinirmahan nila ni Monica. Ang dokumentong akala niya ay naglilipat ng kapangyarihan ng ari-arian sa kanya. Tiningnan niya ng maigi ang bawat salita, bawat linya, hanggang sa marating niya ang attachment B na napansin niyang pinalitan ng isang addendum na hindi niya binasa ng mabuti. Nakasulat doon, "The undersigned acknowledges that all funds withdrawn from the Carter Joint Trust by Alfonso Whitfield without mutual consent shall be considered a personal loan, subject to immediate collection upon breach of the marital contract, including but not limited to infidelity." Pumirma siya sa sarili niyang hatol. Si Monica ay hindi sumusuko. Inilalatag niya ang bitag at masayang lumakad si Alfonso diretso dito. Samantala, sa isang eksklusibong butik
Sa sentro ng lungsod, si Cassandra ay kasalukuyang sinusubukan ang isang mamahaling kwintas. Ang mga sales lady ay nakangiti sa kanya. Inaasahang maglalabas siya ng malaking halaga. Nang ibigay niya ang credit card na nakalink sa account ni Alfonso, isang mapait na realidad ang sasalubong sa kanya. Ma'am, pasensya na po. Ngunit declined po ang card. Magalang na sabi ng sales lady, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng panghuhusga. Nagliyab ang mukha ni Cassandra sa hiya. Kinuha niya ang isa pang card. Ang card na ipinangalan sa kanya, ngunit nakakabit sa bank account ni Monica na ginawa niyang peke ang papeles. Subukan mo ito, mataray niyang utos. Bumalik ang sales lady na may hawak na telepono at seryosong mukha. Ma'am, ang card po na ito ay nai-report na ninakaw at ayon po sa system ng bangko, iniimbestigahan na po ito para sa fraud. Ang pagkabigla ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Cassandra. Ay ang sandaling nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng butik. Hindi na isang reyna na magmamana ng mansyon, kundi isang desperadang babaeng naipit sa kasinungalingan. Wala siyang nagawa, kundi umalis sa tindahan, pinipigilan ang luha ng kahihihiyan at kaba habang naririnig ang bulungan ng mga empleyado sa kanyang likuran. Dali-daling umuwi si Cassandra. Ang kanyang isip ay nagkukumahog upang maghanap ng paliwanag mula kay Alfonso. Nang makarating siya sa mansyon, nadatnan niya si Alfonso na nakaupo sa sala. Ang mga papel na pinirmahan nila ay nakakalat sa sahig at ang mukha nito ay tila nawalan ng lahat ng kulay at dugo. Alfonso, ano bang nangyayari? Bakit lahat ng cards natin ay declined? Nakakahiya ako sa butik. Sigaw ni Cassandra, ang kanyang paninisi ay mabilis na lumabas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Alfonso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki at kasikatan, ngayon ay naglalaman ng matinding pagkasindak. Wala na, Cassandra. Kinuha niya lahat. Anong ibig mong sabihing kinuha niya lahat? Akala ko ba sa'yo ang lahat ng ito? Akala ko ba? Natigilan si Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot na hindi na makukuha ang yaman na kanyang pinangarap. Niloko niya ako. Niloko niya tayo. Lahat ng pinirmahan ko, umamin lang ako na may utang ako sa pamilya niya ng 10 milyong piso. Mahinang sagot ni Alfonso. Ang bawat salita ay tila bumabaon sa kanyang lalamunan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Pinunit lamang ng tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas. At hindi iyon sasakyan ni Monica. Isang itim na van na may tatak ng isang sikat na legal firm ang tumigil sa tapat ng gate ng mga Carter. Bakit ang isang simpleng pirma ng pagtataksil ay sapat na upang wasakin ang pangarap ng 2 taong nabulag ng kasakiman? At sino ang mga lalaking naglalakad palapit sa pintuan ng mansyon? Bit-bit ang mga sobrang magsisilbing unang hatol sa kanilang dalawa. Ang malalaking pintuan ng kahoy ng mansyong Carter ay bumukas ng walang anumang paalala. 3 lalaki na nakasuot ng formal na itim na suit ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa na walang emosyon. Bit-bit ang malamig na katotohanan na hindi na matatakasan ni Alfonso. Sa pangunguna ng isang matandang abogado, ang pinagkakatiwalaang legal counsel ng pamilya Carter mula pa noong panahon ni Lola Esperanza, sila ay lumapit sa sala kung saan nakatayo sina Alfonso at Cassandra na parehong nangangatog. Mr. Alfonso Whitfield, panimula ng matandang abogado, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng sala. Formal ngunit may halong paghamak. Narito kami bilang kinatawan ng Carter Family Trust at ng inyong legal na asawa, si Attorney Monica Carter Whitfield. Inabot nito ang isang makapal na sobrang kulay kayumanggi kay Alfonso na kinuha iyon na tila may hawak na nagbabagang uling. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki nang buksan niya ito. Nakadokumento sa bawat pahina ang bawat pisong nilustay niya mula sa pondo ng kanyang asawa, ang bawat maling transaksyon at ang pinakamabigat sa lahat, ang utang na umabot
sa mahigit 10 milyong piso. Batay sa prenuptial agreement na pinirmahan ninyo bago kayo ikasal, ang anumang uri ng pagtataksil o infidelity ay agarang nagpapawalang bisa sa lahat ng karapatan ninyo sa anumang conjugal properties. Paliwanag ng abogado na tila binabasa lamang ang taya ng panahon kaysa nagwawasak ng isang buhay. Iyon ay nangangahulugan na simula ngayong araw, hindi na sa inyo ang anumang sasakyan, bank account, o anumang ari-arian na nagdadala ng pangalan ng inyong asawa. Hindi niya pwedeng gawin ito. Sigaw ni Alfonso, unti-unting nababaliw sa kawalan ng kapangyarihan. Ako ang lalaki sa bahay na ito. Ako ang nagpatakbo ng negosyo niya nang siya ay pagod. Sa pagkakataong ito ay nang mahinang tumawa ang abogado, isang tawang puno ng pang-uunawa sa kung gaano kaawa-awa ang pag-iisip ni Alfonso. Mr. Whitfield, sa loob ng 10 taon, ang nag-iisang tumakbo sa negosyo ay ang utak at pawis ng inyong asawa. Ang tanging ginawa ninyo ay gamitin ang kanyang pangalan upang makakuha ng respeto sa lipunan na hindi ninyo kailanman maaabot mag-isa. Bumaling ang atensyon ng abogado kay Cassandra na ngayon ay tahimik na umaatras, pilit na itinatago ang sarili sa likod ni Alfonso. At para sa inyo, Miss Cassandra Tuason, sabi ng abogado na agad nagpatigil sa paghinga ng babae. Kami rin ay naghain ng formal na reklamo sa pulisya para sa kasong estafa at identity theft. Ang paggamit ninyo ng pangalan ni Attorney Monica Carter upang makautang sa mga underground casinos ay may matibay na ebidensya at pinapatunayan ng inyong mga palsipikadong pirma. Hindi totoo iyan! Wala akong ginawang ganyan! Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding takot. Ang magandang maskara na suot niya kanina ay tuluyan ng natunaw. Ngunit nang tingnan siya ni Alfonso, hindi proteksyon ang nakita niya, kundi pandidiri at pagtataka. Kaya pala ang dami mong pera nang makilala kita, Cassandra. Bulyaw ni Alfonso, bumabaling ang kanyang galit mula sa abogado, patungo sa babaeng ipinagpalit niya kay Monica. Ginamit mo lang ako para may pambayad ka sa mga utang mo. Ikaw rin naman ang gumamit sa pera ng asawa mo para magmukhang mayaman, Alfonso. Wala kang pinagkaiba sa akin. Pareho lang tayong magnanakaw na nahuli. Sagot ni Cassandra. Ang kanyang boses ay tila palengkerang nawalan ng kontrol. Nagpapakita ng tunay niyang kulay. Habang nagbabangayan ang dalawa, tahimik na inilabas ng abogado ang huling dokumento. Ito ang pinal na suntok. Ang katotohanang inaasahan ni Monica na wawasak sa huling hibla ng kanilang kumpiyansa. Ayon sa utos ng korte, patuloy ng abogado, pinipigil ang kanilang pag-aaway. Bibigyan kayo ng eksaktong 48 oras upang lisanin ang bahay na ito. Pagkatapos ng oras na yon, kung hindi pa kayo nakakaalis, asahan ninyong mga pulis ang susundo sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang bahay na akala nila ay magiging pugad ng kanilang pag-iibigan ay naging isang malamig na bilangguan ng kanilang mga kasalanan. Wala na silang pera, wala na silang dangal, at malapit na silang mawalan ng bubong na masisilungan. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang tahimik na condo unit sa kabilang lungsod, nakaupo si Monica sa tapat ng bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang umiinom ng tsaa. Sa tabi niya ay ang litrato ni Lola Esperanza. Sa wakas, ang hustisya ay hindi na isang bulag na konsepto. Ito ay isang napakalinaw na pagbawi ng dignidad. Ano ang kayang gawin ng mga taong napasok sa kanto nang walang kahit anong armas, kundi ang kanilang sariling pagkamakasarili? At handa na kaya sina Alfonso at Cassandra na tanggapin na ang tunay na may-ari ay babalik upang linisin ang kanyang kaharian? Ang unang 24 na oras matapos ang pagdating ng mga abogado ay tila naging isang mabagal at nakakapasong paglilitis sa loob ng mansyon ng mga Carter. Ang malaking bahay na dati ay puno ng yabang at mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan, ngayon ay umalingaw-ngaw sa sigawan, paninisi at tunog ng mga nababasag na pangarap. Paano mo nagawa ito sa akin, Cassandra?
Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hiniwalayan ko ang asawa ko para sa iyo. Bulyaw ni Alfonso habang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata ay nangingitim dahil sa kawalan ng tulog. Sa paligid niya ay ang mga maleta na hinahakot na ng mga tao mula sa bangko. Kinukuha maging ang mga mamahaling muebles na binili niya gamit ang utang. Huwag kang magmalinis, Alfonso. Wala kang ibinigay sa akin. Pera ng asawa mo ang lahat ng ipinagmalaki mo. Wala kang silbi kung wala si Monica. Ganti ni Cassandra, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang ego ng lalaki. Namumugto ang kanyang mga mata at ang mga mamahaling alahas na dati niyang ipinagyayabang ay unti-unti na rin niyang itinatago sa takot na baka kumpiskahin ito ng mga ahente. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang pinto ng mansyon ay bumukas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi abogado ang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng simpleng asul na blusa at pantalon, ang buhok ay nakatali ng maayos at may hawak na isang manipis na folder. Si Monica. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw nang pumasok siya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Walang halong pagmamadali. Tila ba naglalakad siya sa isang pamilyar na hardin. Wala siyang dalang mga bodyguard. Wala siyang dalang galit. Ang tanging bitbit niya ay ang kalmadong kapangyarihan ng isang reyna na bumabalik upang angkinin ang kanyang trono. Bakit ka nandito, Monica? Para pagtawanan ako? Para makitang nagkakagulo kami. Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang boses ay pinaghalong galit at desperasyon. Pilit na itinatago ang katotohanan na siya ay tuluyan ng talo. Ay ang sandaling tiningnan ni Monica si Alfonso mula ulo hanggang paa. Walang pandidiri, kundi isang purong pagkaawa na mas masakit pa sa sampal. Nilapitan niya ang isang nahulog na frame ng litrato sa sahig, ang litrato nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Dahan-dahan niya itong pinulot at nang hindi nagpapakita ng emosyon, inihagis niya ito sa basurahan sa tabi ng pinto. Hindi ako nandito para pagtawanan ka, Alfonso. Masyadong mahalaga ang oras ko para aksayahin sa pagngiti sa kalungkutan ng iba. Mahinahon niyang sagot, ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin ng bakal. Nandito ako para siguraduhin ang bawat piraso ng bahay na ito na pag-aari ko ay hindi na muling madudumihan. Tumingin si Monica kay Cassandra na ngayon ay tahimik at pilit na lumalayo. Ang kanyang takot ay hindi maitago. At ikaw, Cassandra, akala mo siguro ay napakadaling manalo sa larong hindi ikaw ang gumawa ng patakaran. Bukas ng umaga, may mga pulis na dadating sa bahay mo. Siguraduhin mong nakapag-impake ka na ng mga damit na babagay sa malamig na selda. Nagsimulang manginig si Cassandra. Ang lahat ng kayabangan na ipinakita niya noong nakaraang gabi ay natunaw. Lumuhod siya sa harap ni Monica. Pilit na kinukuha ang kamay nito, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Attorney, parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Hindi ko sinasadya. Ginamit ko lang ang pangalan mo dahil wala na akong ibang matakbuhan. Pakiusap. Tiningnan ni Monica ang kamay ni Cassandra na pilit humahawak sa kanya. Pagkatapos ay marahan niya itong inalis. Tila ba inaalis niya ang isang insekto na dumapos sa kanyang damit. Ang awa, Cassandra, ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi bago sila mahuli. Hindi sa mga taong nagsisisi lang dahil wala na silang kawala. Malamig na wika ni Monica. Bumaling siya kay Alfonso. Alfonso, bukas ng 8:00 ng umaga, kapag bumukas ang pinto ng bahay na ito, gusto ko ay wala na kayo rito. Dahil kapag nakita ko pa ang mga mukha ninyo sa loob ng aking pamamahay, hindi na mga abogado ang kakausap sa inyo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod si Monica at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napasigaw si Alfonso, tila batang inagawan ng laruan. Wala kang puso, Monica. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay ka sa kalungkutan. Ako ang nagbigay ng kulay sa buhay mo. Huminto si Monica.
Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang profile ay naaninag sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng malayang babae. Ang kulay na ibinigay mo sa buhay ko, Alfonso, ay ang kulay ng pasa at pagdurusa. Ngayon, ako na ang magpipinta ng sarili kong kinabukasan. Ano ang mararamdaman ng isang lalaking nalaman na ang babaeng itinuturing niyang mahina ay siya palang may hawak ng susi sa kanyang sariling impyerno? At sa huling gabi nila sa mansyon, gaano kalakas ang iyak ng 2 taong natutulog kasama ang kanilang mga multo. Ang huling gabi ni na Alfonso at Cassandra sa loob ng mansyon ng mga Carter ay hindi naging isang marangyang piging, kundi isang gabi ng paglalamay sa kanilang sariling dangal. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay nagniningning sa ilaw ng mga kristal na chandelier ay tila nilamon na ng kadiliman. Marami sa mga gamit ay nabalot na ng puting tela at ang ilang mga pader ay hubad na. Nagpapakita ng bakas ng mga painting na kinuha na ng mga tauhan ng bangko. Sa gitna ng sala, nakaupo si Alfonso sa sahig. May hawak na bote ng alak na hiningi pa niya sa kapitbahay dahil wala na siyang pambili. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pilit na hinahanap ang sandali kung kailan siya nagkamali. Nang hindi matanggap na ang pagkakamali niya ay nagsimula sa mismong araw na inakala niyang mas matalino siya kaysa sa babaeng nagmahal sa kanya. Darling, kailangan na nating umalis. May mga gamit pa akong pwedeng isalba. Baka pwedeng ibenta natin itong relo mo. Ang boses ni Cassandra ay hindi na malambing. Ito ay naging matinis at puno ng desperation. Kasalukuyan niyang hinahalukay ang mga huling maleta ni Alfonso, naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Iwanan mo ako, Cassandra. Wala na tayong isasalba. Wala na tayong pupuntahan. Sigaw ni Alfonso. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit walang nakarinig sa kanya, kundi ang mga anino sa pader. Nang gabing iyon, ay ang sandaling pumasok si Nanay Rosa sa sala. Bitbit ang isang baso ng gatas, lumapit siya kay Alfonso, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang saksi sa pagkagunaw ng isang masamang tao. Inilapag niya ang gatas sa tabi ng bote ng alak. Sir Alfonso, pinapabigay po ni Attorney Monica. Sabi niya po, uminom kayo nito para kumalma ang inyong isip. Dahil bukas, kakailanganin ninyo ng lakas para harapin ang realidad na wala na kayong sisilungan. Mahinahong sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay may halong pait at awa. Pinagtatawanan mo rin ba ako, Rosa? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa bahay na ito? Bulyaw ni Alfonso, tinatangkang tumayo, ngunit muli siyang napaupo dahil sa kalasingan. Wala pong nagtatawa sa inyo, sir. Kami po ay nalulungkot lamang na ang isang taong binigyan ng langit ng lahat ay piniling kumuha ng impyerno para sa sarili niya. Sagot ni Nanay Rosa bago siya dahan-dahang tumalikod at iniwan ang dalawa sa kanilang sariling gulo. Sa kabilang dako, si Cassandra ay hindi tumitigil. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang buksan ang pintuan ng liham na silid ni Monica sa pag-asang may naiwan pang alahas o pera roon. Ngunit sa bawat pagsubok niyang pihitin ang trangka, ang tanging naririnig niya ay ang matigas na tunog ng bakal na hindi sumusuko. Ang silid na yon, tulad ng puso ni Monica, ay tuluyan ng nakasara para sa mga tulad niya. Walang hiyang babaeng yon. Kahit kailan talaga ay madamot siya. Mura ni Cassandra, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang sinisipa ang pinto. Ngunit ang bawat sipa niya ay nagdudulot lamang ng sakit sa kanyang sariling paa, isang paalala na sa labanang ito, siya ang talo. Nang sumapit ang madaling araw, ang tunog ng isang malakas na busina sa labas ng gate ang tuluyang bumasag sa kanilang huling pagkakataon na magkunwari ang mga eviction movers ay dumating na. Kasama nila ang ilang mga pulis at ang abogado ng pamilya Carter. Dahan-dahang binuksan ni Alfonso ang bintana. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakatigil sa tapat. Sa loob niyon, nakita niya ang silhouette ng isang babae, si Monica. Hindi ito bumaba, hindi ito lumapit.
Nanatili lang ito sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan ang pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay. Alfonso, may mga pulis sa labas. Ano nang gagawin natin? Tili ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ako pwedeng makita ng mga pulis. May warrant na ako. Ngunit si Alfonso ay hindi na sumagot. Pinanood niya ang mga tauhan na nagsimulang pumasok sa loob ng bakuran. Bit-bit ang mga dokumento na magtatanggal sa kanila sa huling kuta ng kanilang kasamaan. Ano ang gagawin ng isang babaeng tulad ni Cassandra kapag ang pintuan ng mansyon ay bumukas at ang mga posas ay kumalansing sa hangin? At makakaya kaya ni Alfonso na tumingin sa mga mata ni Monica sa huling pagkakataon bago siya tuluyang itapon sa kalsada? Tapos na ang 48 oras, Alfonso. Oras na para lisanin mo ang mundong kailanman ay hindi naging iyo. Ang boses ni Monica ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay nangibabaw sa ingay ng malakas na ulan na tila nakikisama sa bigat ng sandali. Nakatayo siya sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ni Nanay Rosa, matikas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang panig, sa may pintuan ng mansyon, nakatayo si Alfonso, basang-basa, magulo ang hitsura, at yakap-yakap ang isang lumang maleta na siya ring bitbit niya noong araw na pinatuloy siya ni Monica sa kanyang buhay. Monica, pakiusap, kahit isang gabi lang. Saan kami pupunta sa gitna ng ganitong ulan? Wala kaming pera, wala kaming matutuluyan. Ang pagmamakaawa ni Alfonso ay tila isang sirang plaka na wala ng talab sa puso ng babaeng nasa harap niya. Sa gilid ni Alfonso, si Cassandra ay nakayuko. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga pulis na nakatayo sa likuran ni Monica. Ngunit ng katotohanan ay hindi nagmula sa mga pulis, kundi sa isang maliit na sobrang puti na inihagis ni Monica sa paanan ni Alfonso. Dahan-dahang kinuha ni Alfonso ang sobre, ang papel ay agad na nabasa ng ulan. Ano ito? Tanong niya na may halong pag-asa na baka ito ay kaunting tulong pinansyal. Iyan ang listahan ng lahat ng ari-ariang kinuha mo sa akin, kasama ang kabuuan ng iyong utang na naisampa na sa korte. Malamig na sagot ni Monica. Kasama rin dyan ang katotohanan na ang kondo na ipinagyayabang mo kay Cassandra ay matagal nang nailit ng bangko dahil sa iyong mga hindi binayarang loan. Napatitig si Cassandra kay Alfonso, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at pagkamuhi. Ano? Sabi mo sa akin ay iyo ang kondo na yon. Sabi mo ay mayaman ka. Alfonso, niloko mo ako. Cassandra, darling, makinig ka. Pilit na paliwanag ni Alfonso. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi mula sa babaeng akala niya ay kasama niya sa hirap at ginhawa. Wala ka palang pera. Isang kang basura, Alfonso. Ginamit mo lang ako para may kasama kang magnakaw. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hindi na niya hinintay ang sagot ng lalaki. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada, hinahayaan ang kanyang sarili na mabasa ng ulan. Takot na madamay sa mga pulis na naghihintay kay Alfonso. Naiwan si Alfonso na nakaluhod sa basang semento. Ang maletang bitbit niya ay bumukas. Nagkakalat ng kanyang mga lumang damit sa putikan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kayabangan ay tila inanod ng tubig ulan. Attorney Monica, handa na po ang lahat para sa paglipat ng mga gamit. Ulat ng isang pulis. Tumango si Monica. Tumingin siya sa mansyon, ang kanyang tahanan, ang kanyang dyalekto. Nilapitan niya ang maletang nakabukas sa putikan at gamit ang kanyang sapatos, marahan niyang itinulak ang isang lumang litrato ni Alfonso palayo sa kanyang bakuran. Nanay Rosa, pakilak ang gate at pakisigurado na bukas, lahat ng bakas ng dumi sa loob ng bahay na ito ay malilinis ng maigi. Utos ni Monica bago siya dahan-dahang tumalikod. Monica, huwag mo akong iwan ng ganito. Monica! Ang sigaw ni Alfonso ay tila isang desperadong alingawngaw sa gitna ng bagyo.
Ngunit hindi na lumingon ang babae. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, isinara ang pinto, at sa wakas, ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap ay muling bumalik. Bakit sa huling sandali, ang taong akala mo ay iyong katuwang ang siya pa palang unang tatalikod sa iyo kapag wala na ang kinang ng salapi? At ano ang pakiramdam ng isang reyna na muling nakuha ang kanyang korona matapos itong tangkaing agawin ng mga taong wala namang karapatan? Tila naging isang dambana ng katahimikan ang mansyon ng mga Carter nang magsimulang sumikat ang araw pagkatapos ng malakas na bagyo. Ang hangin ay amoy ba sa panglupa at sariwang luntian, malayo sa mapanghing amoy ng alak at kasinungalingan na namalagi roon sa loob ng maraming buwan. Sa loob ng bahay, ang bawat yabag ni Monica ay nagbibigay ng isang uri ng huni na tila ba ang mismong sahig na kahoy ay humihinga ng maluwag dahil sa wakas ay wala na ang mga parasitong nagpabigat dito. Attorney, nasunog na po namin ang lahat ng mga gamit na iniwan nila sa likod ng hardin, maging ang mga lumang sapin sa kama at ang mga damit na hindi na nila binalikan. Ulat ni Nanay Rosa habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Tila ba siya rin ay nabigyan ng bagong buhay. Tumango si Monica. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng antigong piano sa sala. Salamat, Nanay Rosa. Siguraduhin ninyong ang bawat sulok ay madidisinfect. Gusto ko, kapag pumasok ako rito bukas, ang tanging maamoy ko na lang ay ang bango ng mga bulaklak ni Lola. Nang umagang yon ay ang sandaling pumasok si Monica sa kanyang dating opisina. Nakita niya ang isang maliit na uka sa ilalim ng kanyang mesa. Isang bagay na hindi napansin ni na Alfonso at Cassandra sa kanilang pagmamadaling maghanap ng yaman. Sa loob niyon, may nakatagong isang lumang sobre na may sulat kamay ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Nakasulat doon ang mga salitang tila inihanda para sa eksaktong sandaling ito. Monica, ang yaman ng isang Carter ay hindi nabibilang sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng dangal na hindi kayang tapatan ng anumang halaga. Kapag dumating ang araw na kailangan mong sunugin ang iyong mundo para lamang manatiling tapat sa iyong sarili, huwag kang matakot. Ang abo ang magsisilbing pataba sa susunod mong pag-usbong. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ngunit ito ay luhang hindi nanggaling sa sakit, kundi sa pagpapakawala ng lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon. Ngumiti si Monica, isang ngangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang mansyong ito ay hindi na isang bilangguan. Ito ay muling naging isang tahanan. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Monica sa veranda. Umiinom ng mainit na tsaa habang pinapanood ang mga ibon na bumabalik sa kanilang mga pugad sa mga puno ng nara. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang marahang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa kanyang investigador ang lumitaw. Ma'am, nakita po si Alfonso sa isang terminal ng bus sa probinsya. Mukhang sinusubukan niyang magtago sa mga pinagkakautangan niya. At tungkol naman kay Cassandra, may isang taong naghahanap sa inyo na nagsasabing may kinalaman siya sa nakaraan ng inyong pamilya. Napatitig si Monica sa pangalang nabanggit sa mensahe. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang tao na maaaring magdala ng bagong twist sa kanyang inaakalang tahimik na buhay. Bakit sa tuwing akala natin ay tapos na ang lahat, doon pa lamang pala nagsisimula ang mas malalim na bahagi ng kwento? At sino ang misteryosong taong ito na muling nanggagaling sa dilim ng nakaraan upang kumatok sa pintuan ng mga Carter? Ang init ng tanghali ay tila walang awang tumitimo sa balat ni Alfonso habang naglalakad siya sa maalikabok na kalsada ng isang maliit na probinsya. Malayo sa sibilisasyon
na kanyang kinasanayan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay napuno na ng putik at ang kanyang damit ay amoy pawis at desperasyon. 1 linggo pa lamang mula nang palayasin siya ni Monica, ngunit pakiramdam niya ay 1 dekada na siyang nabubuhay sa impyerno ng kanyang sariling kagagawan. Habang hinihila niya ang kanyang natitirang maleta, paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang sandaling iniwan siya ni Cassandra. Ang babaeng akala niya ay kasama niya sa pagiging tuso ay unang-unang bumitaw nang malaman na wala siyang silbi. Ngayon, ang tanging yaman niya ay ang malalim na utang at ang puot sa sarili na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Monica, kung nakinig lang sana ako sa'yo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang ligaw na aso na nagugutom at pagod. Ngunit alam niyang huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang hustisya na iginawad ni Monica ay walang puwang para sa awa, sapagkat ang pagpapatawad ay para lamang sa mga taong marunong mag-isip bago gumawa ng kasalanan. Samantala, sa loob ng isang maliit, madilim na silid sa lungsod, si Cassandra ay kasalukuyang nakaupo sa sahig. Ang mga kuko ay naninilaw at ang mata ay namumugto. Ang magandang damit na dati ay kanyang ipinagmamalaki ngayon ay punit at marumi. Ang mga lalaking nagpapautang sa underground casino ay nahanap na siya at ang presyo ng kanyang kasinungalingan ay hindi mababayaran ng pera, kundi ng pagkakakulong o mas malala pa. Wala akong kinalaman dyan. Si Alfonso ang may utang sa inyo, hindi ako. Sigaw ni Cassandra sa isang lalaking nakatayo sa harap niya. Pilit idinidiin ang kanyang mukha sa pader. Huwag mo kaming gawing tanga. Ang pirma mo ang nakalagay sa mga papel at ang pangalang Carter na ginamit mo ay peke. Handa ka na bang harapin ang totoong may-ari ng pangalang yan sa korte? Malamig na sagot ng lalaki bago niya iniwan si Cassandra sa loob ng silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling hikbi ng katangahan. Sa kabanatang ito ay nangyari sa labas ng opisina ni Monica. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, nakita niya si Alfonso na nakatayo sa kabilang kalsada. Mukhang gusgusin, nakayuko, at umaasang lilingunin niya ito. Tumingin si Monica sa kanyang dating asawa, isang taong minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling segundo. Ngunit hindi tumakbo si Monica, hindi rin siya umiyak. Ngumiti siya. Isang ngiting nagsasabing hindi na siya ang biktima. Dahan-dahan niyang iniliko ang kanyang tingin. Pumasok sa kanyang sasakyan at umalis nang hindi man lang lumingon pabalik. Ang landas ng pagsisisi ni Alfonso ay kailangan niyang lakarin ng mag-isa. Hindi na kailangang maging gabay ni Monica ang isang taong ginawa siyang bulag. Pagdating niya sa kanyang mansyon, isang bagong bisita ang naghihintay sa veranda. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit, may hawak na isang tangkay ng puting rosas. Tumayo ito at humarap kay Monica. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng init na matagal na niyang hinahanap. Attorney Carter, formal nitong bati. Matagal na panahon na simula nang huli tayong magkita. Nalaman ko ang tungkol sa nangyari at nandito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na matagal na dapat ay nasa iyo. Inabot nito ang rosas kasama ang isang sobreng naglalaman ng mga dokumentong may kinalaman sa nakaraan ng kanyang pamilya. Sino ang lalaking ito mula sa nakaraan? At ano ang lihim na nilalaman ng sobre na maaring magbago hindi lamang sa hinaharap ni Monica, kundi sa mismong kasaysayan ng mga Carter? Gabriel? Ang pangalang iyon ay tila isang malambot na bulong na nagmula sa kailaliman ng gunita ni Monica. Nanatili siyang nakatayo sa bungad ng beranda, habang ang huling sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa lalaking nasa harap niya. Si Gabriel Sandoval, ang kanyang kababata. Ang lalaking dati ay lihim na nagmamahal sa kanya bago dumating si Alfonso at nabulag siya
ng mga mabulaklak na salita nito. Mabuti naman at hindi mo pa ako nakakalimutan, Monica. Nakangiting sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may lalim at katatagan na tila isang matandang punong naka na hindi natitinag ng anumang bagyo. Matagal kitang hinanap, ngunit noon napagtanto ko na kailangan mo munang matapos ang sarili mong laban bago ako muling magpakita. Inabot ni Gabriel ang folder. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng respeto. Nandito ako, hindi lamang para sa rosas na ito. Ang mga dokumentong yan. Nahanap ko sa mga lumang record ng bangko kung saan ako nagtatrabaho. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay nag-iwan ng isang contingency fund para sa iyo. Hindi ito alam ni Alfonso at hinding-hindi niya malalaman dahil ang tanging makakakuha nito ay ikaw sa oras na maging malaya ka na mula sa anumang gulo. Dahan-dahang binuksan ni Monica ang folder. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang makita ang sulat kamay ng kanyang ama na naglalaman ng isang napakalaking halaga na sapat na upang hindi na niya kailangang mag-alala sa pera sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit higit sa pera, ang mensaheng nakasulat sa huling pahina ang nagpaiyak sa kanya ng tahimik. Para sa aking matapang na anak, darating ang panahon na kailangan mong tumayo mag-isa at sa oras na yon, tandaan mo na palagi kaming nasa likod mo. Nang gabing iyon ay ang sandaling dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Monica. Walang pilit na pagmamadali, walang malisya, isang haplos lamang ng purong pagkakaibigan at tapat na pag-aalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Monica na siya ay tunay na pinapahalagahan, hindi bilang isang property o atim, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Monica, ang sugat ay nagiging pilat, at ang pilat ay tanda ng tagumpay, hindi ng kahihiyan. Bulong ni Gabriel. Handa ka na bang buksan ang bagong pahina ng iyong buhay? Tumingin si Monica sa malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ng dapo ay nagsisimulang bumuka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng anino ng kataksilan, ngayon ay tila napupuno ng musika ng kalayaan. Lumingon siya kay Gabriel at dahan-dahang tinanggap ang puting rosas. Ang bango nito ay tila nagtatanggal ng huling bakas ng puot sa kanyang sistema. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa dilim habang hinahanap ko ang liwanag. Mahinahong sagot ni Monica. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang madilim na sulok ng terminal, nakita si Alfonso na nakaupo sa sahig. Yakap ang kanyang sarili habang pilit na iniiwasan ang bawat taong dumadaan. Natatakot na baka sila ay mga maniningil ng utang. Si Cassandra naman ay kasalukuyang nakaposa sa loob ng isang patrol car. Ang kanyang mga mata ay blanko habang pinagmamasdan ang mga gusali ng korte na dati ay tinatawanan lang niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Monica. Ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng naging abo. At mula rito ay uusbong ang isang bagong Monica. Mas matalino, mas matapang, at higit sa lahat, mas masaya. Ngunit bago pa man sila pumasok sa loob ng bahay para sa isang hapunan ng pagdiriwang, isang huling tanong ang sumagi sa isip ni Monica. Sapat na ba ang katarungang kanyang nakamit para sa lahat ng sakit na dinanas niya? O mayroon pa bang isang lihim na nakatago sa puso ni Gabriel na hindi pa nito nasasabi sa kanya? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang huling bakas ng kataksilan ay dahan-dahang inanod ng ulan sa mansyon ng mga Carter. Ang bawat haligi ng bahay na dati ay tila may dalang bigat ng lihim ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga hardin na dati ay pinabayaan ni Alfonso ay muling namumukadkad sa ilalim ng pag-aalaga ni Nanay Rosa at ng isang pangkat ng mga hardinero na tila may mahika sa kanilang mga kamay. Nakatayo si Monica sa veranda. Pinagmamasdan ang mga puting rosas na itinanim niya kasama si Gabriel noong nakaraang buwan. Wala na ang pulang bestida
na puno ng pait. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting linen na damit na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Attorney, may panauhin po kayo sa opisina. Ang unang grupo po ng mga kababaihan mula sa Lola Esperanza Foundation ay narito na para sa kanilang legal orientation. Nakangiting ulat ni Nanay Rosa. Tumango si Monica. Ang pagtatayo ng pundasyong ito para sa mga kababaihang biktima ng bulyaw at panggigipit sa pera ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang mga sugat. Sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang boses, tuluyan na rin niyang nahanap ang kapayapaan sa kanyang sarili. Nang dumaan siya sa sala, napansin niya ang isang maliit na envelope na dumating mula sa koreo. Galing ito sa kawanihan ng mga bilangguan. Isang maikling balita tungkol kay Cassandra na kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya at isang ulat na si Alfonso ay nakitang nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang malalayong pantalan. Malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmayabang. Napabuntong hininga si Monica. Hindi na siya nakakaramdam ng galit. Sa kanyang puso, nagawa na niyang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa katahimikan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagyakap muli sa taong sumira sa iyo, kundi ang pagbitaw sa bigat na pumipigil sa iyong muling paglipad. Monica, handa ka na ba? Ang boses ni Gabriel ay muling bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ang lalaki sa may pinto, may hawak na 2 tasa ng kape. Ang dami pang naghihintay sa iyo ng mga babaeng kailangan ng iyong talino. Handa na ako, Gabriel. Higit pa sa handa. Sagot ni Monica. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala sa sarili. Bago sila lumabas ng bahay, lumingon si Monica sa portrait ni Lola Esperanza na nakasabit sa gitna ng sala. Tila nakangiti ang matanda. Tila nagsasabing, "Mahusay ang iyong laban, apo." Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang abogadang naloko ng kanyang asawa. Ito ay tungkol sa bawat babaeng natutong tumayo sa gitna ng bagyo, binuo ang sariling kuta mula sa mga basag na pangarap, at napatunayan na ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may dangal. Ang bawat sugat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang mapa patungo sa isang mas matibay at mas masayang bukas.